Sa pag-inspeksyon agad ng mga sinitang flood control project sa Bulacan, sumabak ang mga bagong district at assistant district engineer sa probinsya. Sumailalim sila sa masusing pagsisiyasat para matiyak na walang koneksyon sa mga pinalitan at binalaang huwag gagaya sa kanila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Paalala at babala sa anino ng katiwalian ang lamesang ito, kung saan ipinakilala ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bagong opisyal ng Bulacan 1st Engineering District Office. Ito raw kasi ang lamesang ginamit ng mga dating pinuno ng distrito na sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez para sa paghahati-hati ng milyon-milyong pisong kickback sa mga flood control project. Dito ginapag nung papagitan nitong dalawang to, ni Alcantara at saka ni Hernandez, yung, magkano daw to? 300 million ba ito? 300 million na pinagparte-partehan nila. And I think it's very important to use this as a symbol kasi kailangan itong buong district office na to, na kung saan talagang sumabog itong napakalaking skandalong ito, symbolic to din ng pagbabago. Ang maduming kalakaran na ito ang ayaw na raw maulit ni Secretary Dizon kahit kailan. Kaya may matindi siyang bilin sa bagong talagang DPWH engineer sa Bulacan. Ang kabilin-bilinan ko lang sa kanilang dalawa, huwag kayong gagaya doon sa mga papagitan ninyo. Kasi kung gumaya kayo, kung ano mangyayari sa kanila, yun din ang mangyayari sa inyo. Si Engineer Kenneth Fernando ang magsisilbing OIC District Engineer. Nagmaster siya ng Civil Engineering sa Japan at 10 taon nang nagtatrabaho sa DPWH. Si Engineer Paul Lumabas ang OIC Assistant Engineer. Siya ang OIC ng Planning Division at galing sa Private Public Partnership Service ng DPWH sa Central Office. Kapwa sila bahagi ng second batch ng DPWH Cadet Engineering Program. Sabi ni Dizon, matinding vetting ang isinagawa ng DPWH sa dalawang ito para matiyak na walang kahit anong koneksyon kina Alcantara at Hernandez. OIC Regional Director naman si Assistant Secretary Romel Tello na retired 2-star General ng Philippine Army. Isinabak agad sa trabaho ang tatlo at isinama sila sa inspeksyon sa flood control project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit na dati nang ininspeksyon ni Pangulong Marcos dahil sa mga substandard at ghost flood control projects. Ayon sa DPWH, humigit kumulang 770 meters na istruktura ang kailangan itayo dito para maiwasan ang pag-agos ng tubig papunta sa mga kabahayan. Isa pa sa kailangan nilang solusyon ngayon ay ang right-of-way issue dahil may mga nakatayong bahay sa daraanan ng istruktura. Ang mga nasa likod ng palpak na flood control project dito, sabi ni Dizon, iniimbestigahan na at haharap na sa hustisya. 7 months in 1 year. Bumabaha dito. Lahat ng mga involved dito, kasama na sila Sims, Wawaw, may mga St. Timothy din ata dito. Lahat yan, may kaso na. No? At most likely, ma-file na sa korte ng ombudsman yung mga kasong ito. Isara natin yung gap. So, sisimulan na nila yung proseso. Immediately, kailangan pong ma-parcellary survey habang inaayos po yung design ng flood control. And at the same time, magkaroon ng coordination meeting dito po sa lugar. So while hinihintay po yung pondo, na paghahanapan ng pondo, pwede pong gamitin yung time na yon para gawin lahat ng studies. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Bukas ang gobyerno na makipagtulungan sa United Nations Convention Against Corruption para maaresto si Zaldico na iniugnay sa manumalyang flood control projects. We can explore UNCAC as it has international cooperation mechanisms, but it will have to depend on the country. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. Isinad dito kasunod ng suwestyon ni Senator Ping Lacson para anya mapadali ang paghahanap sa dating mambabatas. 170 bansa bahagi ng tratadong ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakausap na ng palasyo ang Department of Foreign Affairs, Justice at Interior Department. Kaugnay nito, sa ngayon, koordinasyon pa lamang sa Interpol ang meron para matuntun si Ko. Binanggit naman daw ng DILG na nakarefer na ang suwestyon sa Commission for Transnational Crimes.
Humarap sa ICI pero humiling ng executive session si Congressman Nicanor Briones na inakusahan ng mga diskaya ng paghingi umano ng komisyon. Di naman sumipot sa muling pagpapatawag ng komisyon ang umano'y nasa likod umano ng allocable. Huling araw pa naman ito ng pagpapatawag ng resource person at ng isang commissioner. Nakatutok si Joseph Moro. I gave the 30-day notice of irrevocable resignation. Walang sasabay na iba. Okay na ako. Kung si dating Public Works Secretary Rogelio Singson tiyak nang walang atrasan sa pagre-resign bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa kalusugan, si Commissioner Rosana Fajardo tikom ang bibig kung magbibitiw nga sa pwesto, bagay na binanggit ni Baguio Mayor Benjamin Magalong. Last day na po ni Com Singson today. Si Com Fajardo ba? Anong pasabi sa inyo? No comment muna. Ito na ang huling araw na magpapatawag ng mga resource person ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi naman tumugon sa sapina ng ICI si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Si Cabral ang umano'y nasa likod ng mga allocable o mga pondong inilaan para sa mga mababatas sa budget ng DPWH. Humarap sa pagdinig si AGA Party List Representative Nicanor Briones na itinuro ng mag-asawang diskaya na humingi umano ng 10 hanggang 25% na komisyon. Pinagbigyan ng komisyon ang hiling niyang executive session. Com, why would you have flood control project pag sa party list niyo? Why would you have that? Nasabi naman po niya lahat na siya ay walang kinalaman at wala siyang alam sa lahat ng mga naging aligasyon laban sa kanya. Ito ay lahat-lahat. Party list siya, kailangan talaga niya ng flood control? Wala po siyang flood control projects. As in never? Wala po. Pumayag naman sa live stream ang mga opisyal ng Department of Budget and Management o DBM na tinanong ng ICI kung paano hihigpitan ang pagmumonitor sa budget. Ayon kay Singson, tinatayang nasa 271 billion pesos ang insertion o halaga ng mga proyekto na isiningit ng mga mambabatas sa General Appropriations Act of 2025. Bukod pa ito sa 200 billion pesos na budget ng DPWH na kung tutuusin ay may kasama ng mga proyekto mula sa mga lokal na pamahalaan. Kaya para kay Singson, bakit hindi na lamang magsumite ng proyekto ang mga lokal na pamahalaan sa National Expenditure Program pa lamang o yung budget na isinusumite ng Pangulo sa Kongreso? Para rin nasasala ito ng mga Regional Development Council, bagay na sinang aligunan ng DBM. Ang problema, binigyan mo na ng allocation, ginalaw pa yung NEP. Nagdagdag pa. Nagdagdag pa. Sobra-sobra na yun. Kaya tayo nang kaganito. Better limit sa NEP than magdagdag pa sa legis. I guess. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kasabay ng pagbibitiw sa BICAM ay sinisi ni Congressman Romeo Momo Sr. ang politika bilang motibo umano sa pagsasampa ng reklamong plunder laban sa kanya. Kaugnayan ng mga nakuhang kontrata sa gobyerno ng kumpanya ng kanyang pamilya. Ang politikong nasa likod umano ng reklamo. Kilalanin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Dahil umano sa delikadesa, kaya nagbitiw si Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr. sa pagiging miyembro ng may Cameral Conference Committee na nagsasapinal ng 2026 National Budget. Kasunod yan ang reklamong plunder laban sa kanya dahil sa mga kontratang nakuha sa DPWH ng kumpanyang itinayo niya, ang Surigao La Suerte Corporation o SLSC. Not because of guilt, not because I'm guilty, but because I wanted to insulate and isolate BICAM from any politika, no? Naghinayang din ako because I should be part of the history. dahil this is the first very transparent BICAM, ano? Iginit niyang nang manalong kongresista, nagdivest na umano siya ng shares. Anak na niya ang tumatayong chairman nito. Meron po kayo maipapakitang pruweba, Congressman Momo, na yung actual na pagdadivest po ninyo sa korporasyon na nabanggit natin? Well, in due time rin, yes. Legally, ipapakita natin yan when the time comes. Git niya, ang sinasabing 1.4 billion pesos na halaga ng mga kontrata ay nakuha ng kumpanya ng pamilya mula 2017 hanggang 2022. Ang mga kumpanya namang nakuha ng anak ng Manalo siya noong 2022, hindi umano mula sa kanyang distrito. I think ang iba dun, mga ka-joint venture lang yan. Yun ang alam ko. But definitely wala sa aming distrito. Hindi nyo ba nasabihan ng inyong anak na huwag ka munang pumasok dyan
sa mga kontrata sa pamahalaan dahil naglilingkod ako sa pamahalaan ngayon. And in fact, kayo po ang chairman ng Committee on Public Works. Ngayon, actually, walang mga kontrata yan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kinwestiyon dahil tila pork barrel umano ang isang programa para tulungan sa pagpapagamot ang mga mahihirap na nilaanan ng 51 billion peso sa panukalang national budget. Itinanggi yan ni Senate President Tito Soto. Aalisin din umano ang paggamit ng guarantee letter mula sa mga mambabatas para mabigyan ng tulong medikal ang nangangailangan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nitong nagdaang weekend, naging mainit ang talakayan sa Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2026 National Budget ukol sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Mula kasi sa 24.4 billion pesos sa National Expenditure Program ng Pangulo, naging 51 billion ito sa BICAM. Ang MAIFIP ay tulong medikal sa mga Pilipinong indigent o financially incapacitated na hindi kaya magbayad sa ospital. Pwede itong gamitin sa inpatient at outpatient services, comprehensive check-up, dialysis, gamot at professional fees ng doktor. Hawak ng Department of Health ang pondo ng MAIFIP. Pero sa mga nagdaang taon, lumaganap ang paggamit ng guarantee letters o GL mula sa mga politiko gaya ng mga senador at kongresista na nangangakong bibigyan nila ng tulong medikal ang isang pasyente. Karaniwang susulat o pupunta sa opisina ng politiko ang nanghihingi ng GL. Hindi yan pork barrel. Hindi namin iaalaw magkakaroon. Pork barrel, medical assistance yun, diretso. Hanggat maaaring alisin namin yung GL. Pero sa mga sa DOH at diretso na PhilHealth ang funding. Pero para sa ilang taga-civil sector, walang ibang muka ang MAIFIP kundi pork barrel. Sabi ni Cardinal Pablo Virgilio David sa kanyang open letter sa mga senador at kongresista, gumagana raw kasi ang MAIFIP sa pamamagitan ng guarantee letter system kung saan makakakuha lang ng tulong kung may endorsement letter mula sa politiko. Hindi na raw karapatan ang healthcare, kundi patronage system na ginagawang utang na loob ang karamdaman. Ang health advocate na si Dr. Tony Liachon, pinag-iisipan ng ireklamo ang MAIFIP sa Korte Suprema sakaling palusutin ito ng Kongreso. Niloloko nila tayo eh. Sinasabi nila hindi pa daw kompletong healthcare system, kailangan daw may MAIFIP. Eh di tama na ngayon. Pagka naibigay lahat yung bayad sa PhilHealth, systematic na yan. Sa ospital na lang tayo magkakaintindihan. Para yung mga pasyente natin hindi nagkakalat just to get the guarantee letters. Namamalimos tayo, nangungutang tayo, nagmamakaawa tayo. Hindi dapat ganyan. Meron tayong anti-patronage special provision doon na bawal ang politiko sa distribution, bawal ang politiko sa mga implementation. In fact, i-amend pa namin yung anti-political patronage special provision, pati kamag-anak bawal. Bawal sila maglagay ng mga tarpaulin. So, meron kaming mga safeguards na hindi pwede i-politicize yun. Matapos ang matinding debate sa MAIFIP, nilinaw ng DOH na bawal na talaga ang mga guarantee letter. Hindi rin daw kailangan ng GL para makakuha ng MAIFIP. Sabi ng Supreme Court decision, dapat ang budget execution sa DOH lamang. Kaya aming ang sinasabi, kinokorek namin, dapat hindi na siya GL. Dapat ituro na lamang ang pasyente papunta sa DOH hospital. Pag pumunta ho kayo dun sa malalaking level 3 hospitals ng mga local government unit, ay hindi nyo na kailangan magpakita ng proof na indigent. Hindi nyo rin kailangan magmakaawa sa kahit sinong politiko o kahit sa DOH. Basta nandun ho kayo sa LGU level 3 hospital, ward accommodation, bayad na ang bill mo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.